Ito po yung post ni Ramon Tulfo. Wait lang ha, mga kababayan. Ito yung post ni Ramon Tulfo. Ramon Tulfo, totoong post yan ni Ramon Tulfo ha. Mga kababayan, may check badge. Ibig sabihin, totoo niyang account yan. Eto, mga taga Davao City. Ito ha, certified baliw daw si Sara. Mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters. Magising na sana kayo sa iyong kabubuhan at katangahan. O, di ba? O, ito may nag-comment, si Happy Day. O, magising ka na daw sana sa iyong katangahan at kabubuhan. Sabi ni Montulpo. Bakit? Si Sara ay certified na baliw. O, ito nga oh. Si Sara ay certified na baliw. Sabi ni Montulpo ha. Ako maniniwala talaga ako kay Montulfo kasi nakikita ang ugali ng tao kasi makikita mo yan sa pananamit, sa gawa, sa pananalita. So si Sara ay certified na baliw. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong pangulo pa ang tatay niya. Totoo naman talaga. Kaya nga inisyu ni Senador Antonio Trillanes yun nasangkot sila sa pati yung asawa ni Sara. Gusto niyo ipakita ha? Si Sara certified baliw, saltik. Eto, dito tayo. Si Pulong Duterte, sangkot daw di umano sa drug trafficking noong pangulo pa ang kanyang tatay. Eto, hanapin natin ha mga kababayan. Punta tayo dito. Ay, naku talaga. Pulong Duterte at Mans Carpio. Para hindi tayo maano dito, mga kababayan. Hindi tayo magiging fake news at para makita din nyo. Ito na mga kababayan. Makita nyo naman yan So, lakasan natin ha. Ninakaw sa loob ng mga magna. Di pala magna. Ito ha. Anong sabi ni Ramon Tulfo? Si Sara Duterte certified baliw. Sino pa? Saglit lang ha mga kababayan. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong pangulo pa ang tatay niya. Ayan ha. So ito, para patunay na si Pulong ay totoong drug trafficker. In the early part of 2017, during my meeting with a certain alias Henry, a Chinese national known importing of various goods in Bureau of Customs, he introduced to me Councilor Nelo Abellira, known as Small Boy. In the said meeting, Small told me that he is the business partner and trusted man of Michael Yang, Pulong Duterte, the son of then President Rodrigo Duterte, and Attorney Mans Carpio, the husband of then Davao City Mayor Sara Duterte. In that, as their business partner and trusted man, he was tasked to facilitate the release of shipment from the Bureau of Customs, which according to him were usually pants and clothes, agricultural products such as sugar, rice, and vegetables, among others. Councilor Small Abellira requested me not to be strict with their shipment after the meeting. Councilor Small always talked to me over the phone and sought my help in the release of their shipment to which I acceded. Narinig nyo mga kababayan? Si Pulong at asawa ni Sara Duterte ay sangkot sa drug trafficking. Tama nga ang sabi ni Montulfo. Samantala mga kabrigada, ang whistleblower naman sa 2017 shabu shipment mula sa China. Itinangging binawi niya ang testimonya na nagdidiin kina Congressman Pulong Duterte at Atty. Mans Carpio. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Pinagtibay ng negosyante at whistleblower na si Mark Taguba ang kanyang testimonya na nagdidiin kina Davao City Representative Paulo Duterte at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio sa smuggling ng 6.4 billion pesos na shabu shipment noong asawa ni Sara at si Pulong Duterte 6.4 billion drug shipment. So tama nga ang sabi ni Ramon Tulfo. Si Sara ay certified baliw, si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong pangulo ang tatay nila. So paano nagkakamali ang sabi ni Ramon Tulfo dyan?
Dalawa na hawak natin, tablet at cellphone. Imposibleng hindi pa matotoo yan. Ito pa. 2017. Sa kanya pagharap sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara, pinanindigan ni Taguba ang testimonya 7 taon na ang nakakalipas. Ah. Sa kabila ng umano'y panggigipit at banta sa kanyang buhay, itinanggi rin ni Taguba na binawi niya ang mga alegasyon at iginiit na nananatili at consistent ang kanyang mga pahayag sa investigasyon ng Senado at ng Kamara. Gayunman, inamin nito na humingi siya ng paumanhin kay Duterte sa isang press conference, ngunit meron naman ng pressure at hindi ito pagbawi ng testimonya. Ang paratang ni Taguba ay ang pagmanipula umano ng Davao Group sa customs operations sa pamamagitan ng key intermediaries kasama na si nooy Davao City Councilor Nilo Small Abellera. Binayaran umano si Abellera ng 5 milyong pisong enrollment fee upang i-avail ang serbisyo ng grupo at magkaroon ng access kay Congressman Pulong. Dagdag pa ni Taguba, sangkot si Carpio rito at ang pera ay pinadadaan sa Davao Group operatives gaya ng isang nagngangalang Tita Nani. Ibinahagi naman ng whistleblower na mula nang idawit niya sina Duterte at Carpio, pinagbantaan umano hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na ang kanyang pamilya. Ano? Diba? Si Sara certified baliw. Si Pulong sangkot sa drug trafficking. Si Basti naman, mayor ngayon ay palaging lasing. Palaging lasing at pumapasok sa opisina ng hapon na dahil may hangover palagi. So saan nga ba naglalagi? Nagsisurfing, naglalasing. So, magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nasasabi lang ako ng totoo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako, pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. Ayan post ni Ramon Tulfo. Di ba? Sabi ko sa inyo si Sara, certified baliw. Si Pulong, sangkot sa drug trafficking. Nung presidente pa ang tatay niya, ayun, pinapanood ko sa inyo. Yung video, pinakinggan ninyo yung Brigada Balita. Si Basti daw, mayor ngayon ay palaging lasing. Pumapasok sa opisina ng hapon dahil may hangover. I-search natin ito sa TikTok kung merong nagreklamo nito or merong nag-content nito. Basti Duterte, laging late. Nako, eto nga, pumapasok daw ng late. Ito na. Basti Duterte, late pumasok. Ito na. Ngayon, nag-love shoutout po sa inyo, ladies and gentlemen. Salamat kayo sa inyong tanan, mga gwapo o gwapa sa Agdao District. Buhay! Kamahimo sa Hanapin natin dito, ha? Bago po ako matatapos, nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang salita. Hanapin natin, ha? Late pumasok. Kasi lasing. Naku, Diyos ko. Baka lalabas ito, ha? Lasing. Lasing. Yeah? Nag-inom. Lasing. Ngayon, nagde-drugs is baka magising lang sila. Ako rin, di na po ako nagtamad siya. Pito, T. Unang ginagawa paggising sa umaga. Ano daw? Unang ginagawa paggising sa umaga. Nagaluklok. Diba? Unang ginagawa pagkagising sa umaga. Unang ginagawa paggising sa umaga. Nagalulo. Unang ginagawa pagkagising sa umaga, nagalulo. Wala asawa Galit ako kay